For today's video nga ay bibisitahin na naman natin ang ating farm. Titignan natin kung ano na yung mga update at mga na-improve doon. Yung bako talaga doon na nakatira araw-araw na andun. Araw-araw din nabubutas yung mga bulsa namin. Grabe, di talaga basta-basta no. Dahil sa paggawa pa lang ng daan at fish pond sa farm natin ay sobrang laki na ng nagastos namin. Gusto nyo bang malaman? Chismis. Kakawashing lang ni Abante. Pinasok natin dito sa farm natin. Ito na yung itsura. Ayan na nga, pagdating namin dito, parang inaayos na nila yung culvert. Yung nilagyan ng culvert, ayun yung bago na sapa. Before nga natin pagpatuloy tong vlog na to, tingnan muna natin si Norman, nag-iihi na naman kahit saan-saan. Pag dumating talaga dito, ito yung pinaka-first na task niya, ang umihi. So sa nakikita nyo dito, sobrang laki na talaga ng improvement, pero sobrang dami pa rin talagang kulang. Pero nakaka-amaze lang kasi sobrang hawan na sa baba, guys. Wow! Napakalawak na sa baba, May. Dahil nga na-excite kami at tapos na din kaming umihi, bumaba agad kami para makita talaga namin ng malapitan yung mga nagawa doon sa baba. Grabe, itong inaapakan namin. Sobrang bundok pa to dati pero ngayon may daan na. Huy! At ayan, ito na yung forma ng fish pond natin ngayon pero for sure mas gaganda pa yan in the next day. Ang galing lang talaga kasi parang prepare talaga kami ni Lord sa project namin ngayon. At itong dinadaanan ko, ito yung sinasabi namin dati na sapa. Ayan, tinabunan na nga siya. Kasi nilipat na siya at yun yung sapa na nilalagyan ng culvert. Usually yung tubig dito ay malinaw talaga. Pero since nilalagay na yung culvert, ayan, lubog siya. Nagagalaw kasi yung lupa, kaya ayan. So yung pinakarason kung bakit nilagyan namin yan ng culvert, kasi yan na part na yan ang magiging daan patawid kasi doon sa unahan sa atin pa yan. At syempre, may future projects din tayo doon soon. Masasabi talaga naming sulit tong farm natin since may sapa na talaga siya. Ito kasi yung pinakapangarap namin eh. Yun bang anytime may maliliguan ka, na parang gumala ka lang din. Itong drainage na to, na ginawa para sa fish pond ay tatabunan natin yan. Kasi isa yan sa naging dahilan kung bakit lumiit yung fish pond natin. At dahil nga may nakita kaming dabong dito, kinuha na ni Norme para pang ulam daw mamayang gabi. At hindi pa siya nakontento sa isa, kumuha pa talaga siya ng iba. Halaka oy! At dinagdagan na naman niya. Sobrang sarap talaga nito, tunuan ba? Tapos lagyan mo ng tuyo. Yummy! Grabe talaga to si Norme ba? Akalain mo parang expert kumuha ng dabong. Sabi ko nga sa kanya, baka trabaho mo yan dati ha. Nagnanakaw ka ng dabong para ibenta mo at makagala ka. Sabi naman niya, tama ka kasi wala ka naman talagang panahon na naging mali ka, puro ka tama. At naging successful nga at masaya na si Dora nyo. Kaso nga nung tinikman namin, sobrang pait pala. Kitang-kita nyo naman siguro sa mukha ni Norme, di ba? Down daw, down. Ay, ex pala. Sorry na ayaw ko na talaga kasi pag-usapan yung mga ex na yan. Aw, haha! Sabi ko nga sa kanila, pwede naman yung pakuluan and for sure, mawawala na yung pait, pati mga pait sa buhay mo, wala na yan. Pero di sila nakinig sa akin. Bakit kaya? Palagi naman akong tama eh. At dahil nga ayaw nila makinig sa akin, iba na lang yung trip namin ngayon. Naghahanap kami ng sakit sa katawan. Kasi itong ginagawa namin, pwede naman namin hindi ito gawin. Tama, di ba? Pero nga kasi Abante taperme, so gagawin talaga namin to. Ano ba? Wala naman akong kaaway, pero bakit parang nagagalit ako? At yan na nga yung sinasabi ko. Te, kuha mo premyo mo ba? Masarap ba? Sige, ulitin mo pa. Kung andito siguro yung mga magulang namin, wala. Nakusian na mi ay. Dahil sa sobrang kulit namin. Grabe nga yung yaw-yaw ni Vash dito. Kasi nga wala daw siyang dalang panty. Uy, sorry nadulas. Syempre, di tayo papahuli. Pag may piang ang isa, may piang dapat talaga lahat. Parang sobra na yung pag-iisip ni Vash. Gusto daw niyang lumatay dyan. O sige, kunin mo yung premium mo talaga na napakalaki. May bumisita nga sa amin saglit, kaya tumigil kami. Sa unahan nga, makikita mo yung pinaka-original na sapa. Na in the future, tatabunan din yan. Ginawa namin to para maging malawak yung space doon sa unahan. At para di maalanganin yung fish pond namin. May nakita nga pala kaming wild orchids dito. At gusto namin kunin para matanim namin sa bahay. Kaso nga lang, sobrang short yung height ni Vag. Akala ko pa naman may lahi tong unggoy, may lahi palang palaka. Tignan nyo naman. Buti na lang, anyan si Norme Garcia to the rescue. Woo! At ngayon nga, titignan natin kung magiging successful ba yung pagkuha nila sa wild orchids. Parang alanganin kasi yung tukod, tignan nyo naman, sobrang liit. Grabe, sobrang natouch talaga ako sa pagsasakripisyo ni Baj. Walang katulad talaga. Yung wild orchids nga ay natural na tumubo talaga dyan sa puno, kaya sobrang tigas yung pagkuha nila. Natagalan din sila. Ayan, parang may mangyayaring bali talaga ngayon ba? Sobrang napagod daw siya sa pagkuha, pero masaya naman siya kasi nga nakuha na niya. Pinatawid ko na nga si Norme, pero ito yung nangyari.
Hay nako Norme, dinadamay-damay mo talaga ako ba? Tignan mo, para na akong natain yan. Almost complete na nga yung 6 na culvert. Sa paglagay pa lang, sobrang natagalan na sila. Syempre, kailangan kasi pantay. After nga namin naglaro doon, pumunta na kami doon sa mismong fish pan. Ito nga palang fish pan natin ay hindi na tayo naghukay para maging malalim siya kasi nasa mababa na siya. Kaya ginawa na lang natin siya ng pilapil na malalaki. Sa part na to, nahirapan nga talaga yung backhoe. Dahil nga nasabi na namin last time, palayan to dati, kaya yung lupa na nasa taas ay medyo malambot talaga. Ito yung sinasabi namin kanina na kanal na ginawa, natatabunan din namin. Ay, ng backhoe pala kasi hindi namin kaya to. Tingnan nyo naman, sobrang lambot talaga ng lupa. Mga problema nyo, pwedeng ilibing dito ba? At promise, hindi nyo na makukuha ulit. Tulad na lang ng nangyari sa tsinelas ko. Hala. Ay, kumunoy. Ala, may kumunoy, may. Nalubong, malubong yung kumay. Pagmuliw ko. Di ko nga alam kung bakit sa aming tatlo, ako pa. Buti na lang sana kung si Vaj. Joke lang ba? Pero yung totoo na, problema na ako sa tsinelas ko kasi sobrang lalim na nga. Ayan na nga, nasira na. Hilin ako dire. Grabe talaga ang saya ni Vaj. Yung parang nanalo talaga siya sa loto dahil sa nangyari sa akin. Ako na lang kumakuha naman kadaan, no? Grabe, napakaswerte ko talaga sa araw na to kasi ilang beses din lumubog yung paa ko. Para natuloy akong bata na naglalaro sa putikan. Sobrang dami ng putik. Ito na talaga yung sinasabi na napakaswerte. Wala talagang kasing tulad tong araw na to. Grabe. Ba't naman, kihugaw na kay kamay. Wala nang kabalo, wala nang sabot. Okay na na? Panagsara mo na? Kamura lagi, ako lagi. Ikaw may palangga. Di ko na nga alam ano yung pakiramdam ko dito kasi nga sobrang putik. Yung purpose nga sana na pumunta kami dun sa kabila ay pupunta kami dun sa tubod para maghugas ng kamay. Tapos ito na nangyari. Hay nako. Pag titinan mo yung pakyat, parang sobrang dali lang akyatin. Pero pag nadaanan mo na, grabe, lilisngag talaga yung ilong mo. At dahil nga hindi na ako mapakali sa putik sa katawan ko, bumaba na kami. Dito kami sa kabilang daan dumaan para mapuntahan yung tubod. Medyo makitid nga at mahirap talaga pababa. Kaya mag-ingat ka, baka mahulog ka sa maling tao. So pinag-isipan pa namin kung paano bumaba na hindi nasasaktan. Ayan, yung pinakamabilis na pagbaba. Nag-slide-slide na lang kami, oy. Eh di naragdagan yung dumi. Ay nako. Dito na nga kami sa may tubod. Kaya ayan, magsisimula na kami sa paglinis ng aming katawan. Buti na lang talaga, may tabo din dito. Sino kaya nag-iwan dito? Thank you. O ayan, sa mga nanonood, chill muna kayo kasi matatagalan talaga tayo dito. Comment nga muna kayo kung tagasan kayo para malaman ko din kung saan na umabot tong video natin. Huy, buti na lang talaga. Only water dito. Napagod nga ako at napahinga na lang doon sa duyan. Pero sila Norme, parang hindi nakaka-feel ng pagod. Sana all. Kumuha sila ng dahon ng idyok para gawin daw walis. Kasi mas matibay daw to compared doon sa dahon ng lube. Pero sobrang nahirapan sila kasi sobrang bigat daw nito. Ang kagandahan lang talaga dito sa bukid ay parang lahat ng kailangan mo andito na. Basta magsipag ka lang pagkuha. Parang may freedom ka talaga kung ano yung gusto mong gawin ba. Ayan, tignan nyo si Norme. Lisngag na naman yung ilong niya sa sobrang pagod. Sabi nga niya, ayaw na daw niya, isang beses na lang. Noong mga bandang hapon nga, may mga pumunta dito at binigyan kami ng santol. Shoutout sa inyo, maraming salamat po. At syempre, dali-dali ng tinikman ni Norme, sabi niya, goods, eh. Grabe, parang sobrang daming ganap namin sa bukid ngayon. Pero sa totoo lang, mas marami pa kaming gustong gawin talaga doon. Kaso nga lang, hindi pa namin magagawa lahat ng mga gusto namin. Since limitado pa yung access namin sa ibang bagay tulad ng kurente, ilaw, at syempre, payag-payag. Tignan nyo naman si Vajo, napakaseryoso sa buhay. Parang laki ng problema niya, nagwashing lang naman.